ganito yung binigay ng word, a loving Father. Pero kanina, nagkamali po tayo ng binasa. At dun po sa binasa natin, bukas tayo ng Bible. Sa Lucas chapter 15, verse 11 to 24. Ito po ay 15. Siguro 11 yung kilagay ni Kuya kanina. Yes. 1 to 28, ay 24 ang sinabi niyo po. Sa 11, ay sa Lucas chapter 15, sorry. Yung po sa 11, i-summarize ko na lang para mabilis. Kasi meron po akong invitation. Pinapupunta po ako doon sa isang church dahil anniversary, kaya magmamadali ako. Sabi dito, ito po yung, ang una po dito sa chapter 15, yung nawawala at natagpo ang tupa. Sabi niya, isang araw ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungay ng mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa siya sa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Di po ba sabi niya, imagine mo kung gaano tayo kamahal ng ating Ama. Ang ating Ama, a loving Father to a prodigal son. Sino ang prodigal son? Of course tayo! Mga prodigal son tayo before. Amen. Kasi sabi doon, a loving Father to a prodigal son. Ay sabi doon, kung may nawawalang lupa, imagine mo yon, iiwanan ng Lord yung 100. Alam-alam sa'yo. 99, sorry. Thank you, Sister. 99, alam-alam sa iyo. Amen po ba? Iiwanan ng Lord yung 99. Sa dami noon, mas pinili yung isa kaysa dun sa 99. Kasi hindi na nila kailangan magsisi. Nakakilala na sila sa Lord, pero ikaw, ngayon ka pa lang nakakilala sa Lord, hindi ka pa nga nakakilala. Diba? Iiwanan yun para sa iyo. At ang isa papunta rin haga is patungkol doon sa laping pilak na nawala, subalit natagpuan. It's the same story din po na nung nawala, nung makita, ay iningayahan niya yung mga kapitbahay. Uy, nakita ko na yung nawawala kong pilak. Diba? Kapag mayroong nawawala sa atin, I remember nung yung kapatid ko po ay nawala, nung kami maliliit pa, sabi gusto daw yung tikbalang, natikbalang daw yung kapatid ko. At buong baryo ay naghanap. Amen? At nung nakita po ay nagpa-fiesta ang tatay ko. Tatay pa lang yung sa lupa, di ba? Nagpa-fiesta na, how much more yung tatay natin sa langit? Ang sabi dito sa verse 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa siyam na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Kapag ka daw mayroong isa na makasalanan na dinala natin sa paanan ng Panginoon, ipinakilala natin ang Panginoon sa Kanya, ano daw ang ginagawa ng mga angel? Diba? Ang ganda ng kanta. All the angel. Ano sabi doon sa kanta? And sing. Diba? Yung mga anghel sa kalangitan ay nagkakasayahan. Dahil doon sa isang kaluluwa ng daan sa iyo na kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya ito po yung ating Father. Ganun din po. Tuwang-tuwa siya, naglulundag siya. Alam
aksidente na tinanggap niyo ang Panginoon. Hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Di ba sabi sa Matthew 16:16, mapalad ka Simon. Dahil ang Ama ang nagpakilala sa iyo sa akin sa iyo, di ba? Ang Father daw ang nagpakilala kay Simon kay Jesus Christ. Kaya kung nakakilala man tayo sa Panginoon, hindi si Ate Mabel, hindi si Sister Yumi ang dahilan kaya mo nakilala ang Panginoon. Sino daw? Ang Father. Ang Father daw ang nagpakilala. Di po ba? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Pasalamatan muna natin ang Panginoon. Pangalawa yung taong nagpakilala, ginamit ang Panginoon para makakilala tayo. Amen? Kaya magkaroon tayo ng desire na kung paano natin nakilala ang Panginoon, ganun din po na ipakilala natin sila sa iba. Kasi ang liwanag na sabi dito, ang mga angel, nagkakatuwaan. Imagine natin, imaginary. Diba? Kumikit tayo, tingnan natin sa ating imahinasyon, yung mga anghel. Nandoon, no? Meron pa siguro yung mga trumpeta. Tututut, tutut, diba? May mga trumpeta pa sila. At sabi doon, hoy, tingnan ninyo doon sa lupa. Si Lenny ay tumanggap sa Panginoon. Dati ang buhay niya marumi. Marami siyang boyfriend. Marami siyang ninanakawan niya yung kanyang amo ng oras, di ba? Pero tingnan ninyo, nang dahil kay Sister Cathy, ginamit si Sister Cathy para siya makakilala sa Panginoon. Kaya ngayon tayo, mga anghel, tugtugan natin siya. Dararan, dararan, di ba? Ganon tayo kamahal ng ating Ama. Sabi po dito, sa verse 15, 21 to 24, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fatted calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. At ito po yung patungkol doon sa prodigal son. Tayo, patungkol ito sa atin. Namnamin natin ito. Ito'y patungkol sa atin. Anong sinabi ng anak? Sabi niya, alam niyo, itong anak na ito talagang prodigal siya. Bakit sasabihin prodigal? Sabi niya kasi, Tatay, bigyan mo na sa akin lahat ng mga mana ko. Diba? Bigyan mo na lahat sa akin. Kasi pupunta ako, maglilibot ako, gagamitin ko na ngayon. Malay mo, baka mamatay na ako bukas. Ang tatay naman, dahil loving father, okay, binigay na niya yung mana. Anong ginawa po ng prodigal son? Naglakbay siya. Para siyang ano tawag doon? One day millionaire. Di ba? Pumunta siya sa malayong lugar, dala-dala niya yung kanyang milyones, akala niya tatagal yun. Kapag wala kang trabaho, di ba? Saglit lang, lalo sa Pilipinas, saglit lang yung 1 milyon mo kung walang pumapasok sa'yo. At nagkaroon po ng tagtuyot doon sa lugar na pinuntahan. Para lang si Jonah, no? Hindi ka sa ulo mo, ayaw mo sumunod sa akin, sige. Lagay kita doon sa tiyan ng isda. Di ba? At nagkaroon ng tagtuyot, ano po nangyari doon? Naubos yung kanyang pera. Hanggang sa naranasan niya yung lahat ng klase ng paghihirap. At ano po ang nangyari? Nakita niya yung mga baboy kumakain. Sabi niya, mas masarap ang pagkain doon sa bahay ng aking tatay. At dahil nabubutok siya, wala siyang pamasahin pa uwi, sinabi niya doon sa may-ari ng babuyan, ako na lang ang magtatrabaho dito. Kasi wala nang choice, di ba? At habang nagtatrabaho siya, ano yung itsura niya noon? Di ba? Napakadungis niya. Kasi nandun siya sa babuyan. Mabaho siya, madumi siya, di ba? Gutom siya, di ba? At longing siya sa pagmamahal ng tatay. Kaya nung nakita niya yung mga baboy na kumakain, sabi niya, uuwi na lang ako doon sa tatay ko. Di ba? Uuwi na lang ako doon kasi masarap ang pagkain doon. Anong sabi niya? The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.
bumalik siya sa tatay. Amen? Ano ginawa ng tatay? Yan yung tatay natin eh. Hindi po ba? Na kahit na anong gawin natin, tatanggapin at tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon. Amen? At bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaunawa sa inyo, ano ba yung karakter ng mapagmahal na ama? Kasi parang hindi natin makukuha yung buod ng ating pinag-uusapan kung hindi natin mauunawaan sino ba yung tatay natin. Ano bang karakter meron yung tatay natin? Alam ba natin kung anong karakter ng tatay natin? Kailangan natin maunawaan. Kasi kung hindi natin siya kilala kung sino siya, balo wala lang ang ginagawa natin. Parang sa sarili lang natin yun. Lahat ang ginagawa natin para sa sarili lang natin. Amen po? Sabi dito, ang karakter ng tatay ay, siya ay unconditional ang kanyang pagmamahal. Ang tao, conditional. Amen? Pagka binigyan kita, kailangan mo akong bigyan. Ibalik mo sa akin. Pag minahal kita, mahalin mo ko. Kung di mo ko mamahalin, di kita mamahalin. Amen? Pero ang Lord hindi ganun eh. Ang sabi niya dito, God's love is offered without any condition or prerequisite. It does not waver based on our action or behavior. Yan yung tatay, di ba? Nagmamahal siya based on action and behavior. Mahal kita dahil masunurin ka. Hindi kita mahal kasi matigas ang ulo mo. Disobedience ka. Amen. Pero ang Lord hindi ganun eh. Mahal ka niya, maging sino ka pa man. Amen. Anong sunod? Everlasting. Ang character daw ng Lord ay everlasting. Hindi kagaya ng human. Di ba? Ang human, ang tao, nagbabago. Hey, luma na, matanda ka na, hindi na kita mahal. Di ba? Sa mga may boyfriend, may mga asawa. Ayaw ko na sa kanya, amoy lupa na siya. Di ba? Ayaw ko na sa kanya, laki-laki na ng tiyan niya. Ayaw ko na sa kanya kasi kalbo na siya. Di ba, brother Rodero, papakalwa. Alagaan mo yung buhok mo. Kuya Ed, alagaan niyo yung mga buhok niyo dahil ang mga kababaihan, traditional. Di ba? Shaggy na lang. Shaggy na lang daw. Shaggy na lang ang buhok. Amen. Rudy! Kaya sabi doon, Rudy nga. ang tatay daw is everlasting ang kanyang pagmamahal, maging sino ka pa man. Amen. Maging bungi ka, maging kalbo ka, pumuti man ang iyong buhok, di ba? Ang pagmamahal ng Panginoon ay everlasting, eternal and unchanging. Ano pa raw? Transformative. The love of God has the power to change heart and lives, guiding individual toward healing and redemption. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Ang tao, ang pagmamahal ng tao, hindi nakaka-heal. Nakakasakit. Amen? Di ba? Mahal na mahal ko siya pagkatas nakatingin siya sa ibang babae. Nakatingin siya sa ibang lalaki. Dahil na-holding us na yung habang naka-holding us kayong dalawa. Amen? Ang Lord transformative. Di ba? Hindi siya nagbabago. Sabi niya, the love of God has the power to change heart and lives. Nakakapagpabago ng puso at ng pamumuhay. Ang tao, hindi nakakapagpabago ng puso. Hindi nakakapagpabago ng pamumuhay. Lumulubog pag sobrang pagmamahal. Amen. Lahat ng sobrang masama. Amen. Mahal na mahal ko yung asawa ko, binigay ko ng lahat. Eh di ikaw lubog ngayon, lubog ka sa utang, kasi bawat hingin ng asawa mo binibigay mo. Diba? Sabi doon, ang character daw po ng Lord ay transformative. Ano pa raw ang character ng Lord? Siya ay faithful. Amen? Ang tao ay hindi tapat. Sabi, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang daming Diyos-Diyosan. Pag-isip ka lamang ng umaga, titignan mo kaagad yung telepono. Kung sino yung nag-text, kung sino nag-like sa Facebook. Diyos-Diyosan ang telepono. Amen? Hindi faithful sa Lord. Di ba? Pero ang Lord faithful siya. Ano sabi doon?
ito na talaga yung binigay ni Lord. Eh, may asawa. Lord, kahit may asawa, sabi ko, kung mayroong lalaki lalabas na nakared, ayun na. Pag hindi yun. Akin siya. Nakared, may asawa, mamahalin ka. Mali. Pag may asawa na, kahit dalaga ka pa, kapag may asawa, mali na magmahal ng may asawa. Remember, meron pong kaparusahan sa mga taong sumisira ng pamilya. Why? Ang sabi sa Bible, ang pinagsama ng Diyos ay wag. O, napakaliwanag yung word na wag, ibig sabihin, warning ng Lord yun. Ang Lord ang kalaban natin sa sino ng tao magpahiwalay sa mag-asawa. Amen. Kaya kung ikaw, alam mo may asawa, hindi naman sila hiwalay, at ikaw ang magiging cause ng paghiwalay nila, ay maging matatag ka sa consequences na nahaharapin mo. Kasi yung wag, yun ay warning ng Lord. Diba? O ikaw, Cheche, wag! Huwag kang maging sanhi ng Yes! pagkakasala. Diba? Wag kang maging sanhi ng pagkakasala ng iba. May warning. Amen po. Kaya ilagay natin sa puso at isipan natin yon. So sabi niya, faithfulness, God's love is steadfast. It remain constant through all circumstances. Ano man ang pagdaanan, andun pa rin. Love pa rin tayo ng Lord, di ba? Amen? Kita mo yan, yung kamay na yan? Ganyan ang Lord, lagi nakahawak sa atin. Kaya sa Lord tayo makipag-holding hands. Amen? Hindi sa mga kung sino-sino. Kahit nga lalaki kahit nga tunay na natin asawa, gagawa pa tayo ng pagpalit. Si Lord hindi kayo pagpapalit. Kahit pa pagpalit mo siya, mahal ka pa rin ng Panginoon. Diba? This faithfulness assure us of His unwavering support. Nakasuporta siya. Hindi mo ako mahal, sabi ng Lord, mahal pa rin kita. Tinalikuran mo ako, haharapin kita. Diba? Bumagsak ka man, sasaluhin kita. Eh, yung mga lalaki, pag bumagsak ka, pag mataba ka na, bahala ka dyan, kawato-tato. Diba? Yung mga lalaki, sabi niya, may napanood ako, kumulubot ang mukha. Sabi nung asawa niya, hahanap ako ng mas bata sa'yo. Ganito ka naman yun eh. Ano pa naman karakter ng Lord? Forgiving. Mapagpatawad. Sino dyan hindi nagpapatawad? Nasa kamay. Hallelujah. Sabi sa Bible, sa Matthew, kung gaano kalaki ang pagpapatawad na binigay mo, ganun lang ang pagpapatawad na ibibigay sa inyo ng Lord. Diba? Hallelujah. Kalabitin mo na yung kayo. Sabi niya, forgiving. So, ang sabi po dito, ang karakter ng Lord, siya ay mapagpatawad. Sabi niya, God's love is characterized by grace and forgiveness. Ganun kalawak. Ano nga ulit, Sister Cheche, yung meaning ng grace? Hindi niya alam. Kaya ng Diyos na hindi dapat mo tanggapin natin. Di ba? Tanda mo yun, lagi nagtatanungin Diyos sa grace. Sabi niya, characterized, ang pagmamahal daw ng Diyos ay characterized by grace and forgiveness. Yun. Di ba? Biyaya at pagpapatawad. Ganun ang Lord. Gaano man karami kasalanan mo, di ba? Kaya nga may Diyos namatay siya. Dahil sa ating mga kasalanan. Okay. Amen? Sabi niya, allowing for reconciliation even after mistake and mistake and mistake and mistake and shortcoming. Yun daw ang Lord. Nakikipag-reconcile siya sa atin. Kahit maya ka gumawa ng mistake, kahit maya ka pa magkasalan, dan pa rin ang Lord. But, tandaan po natin, huwag nating sayangin yung grace na sinasabi dito. Amen. Kasi baka mamaya wala ka ng chance para humingi ka ng tawad. Hindi natin alam ang buhay. Kaya hanggat meron tayong hininga, mabuti kung bigyan pa tayo ng chance, yung alam mo yung comatose, kasi yung comatose, kahit comatose ka, di ba, gumagana yung isip mo. Huwag natin hintayin ng gano'n bago pa tayo mag-release ng forgiveness. Ask the Lord yung grace niya na makapagpatawad tayo. Amen. At sabi niya, allowing for reconciliation even after mistake and shortcoming. Ano sunod? Selfless. Yung daw character ng Lord, selfless daw ang Panginoon. Sabi niya, divine love, prioritize the well-being of others
demonstrating true altruism that seek what is best for humanity. Grabe, di ba? Hinahanap pa rin niya. Gusto pa rin niya yung the best para sa atin. Amen? Di ba sabi niya, love prioritize the well-being of others. Di ba? Yung well-being, oy, naka-like kayo dyan, no? Ingay nyo. Well-being of others, di ba? Demonstrating true altruism that seek what is best for humanity. Ang Lord, hinahanap yung the best sa atin. Kaya nga merong warning, di ba? Merong stoplight. Sasabihin sa'yo, ops! Lumalagpas ka na sa green light, stop! Di po ba? Hindi natin pwede sabihin, Lord, wala namang warning eh. Hinayaan mo akong magkasala. Hinayaan mo akong mapahamak. Amen? No, ang Lord ay meron pong hinahanap na yung what is best for us. Ano sumunod? Ito, di ba? Ito yung gusto ng Lord na magkaroon din tayo. Compassionate. God's love is filled with empathy, understanding the suffering and struggle of His creation, and responding with kindness and care. Yun, di ba? Ang Lord, mapagmahal ang Panginoon. Sabi niya, filled with empathy. Anong sunod? Maunawain siya. Understanding, di ba? Ano ba sumunod niya? Sabi niya, responding with kindness and care. Nagre-respond daw siya. So, nanawaan na po natin kung ano po ang karakter ng Panginoon. Di po ba? Naunawaan na natin ang karakter ng Panginoon. Meron pa pala, sorry. So, ano pa raw ang karakter ng loving God? Disciplinary. Dinidisiplina niya tayo. Di ba sabi sa Hebrews? Ang mga anak ay dinidisiplina. Ganon din ang Lord. Bakit tayo nakakaranas sa mga ganito? Sa mga ginagawa natin mga kasalanan. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Nakakaranas tayo ng tapik, ng kurot, di ba? Ng palo. Sabi sa kawikaan, pinapalo ang mga anak. Kaya kung minsan nakakaramdam tayo, Lord, pinapalo mo na ba ako? Sino ba nakausap ko na sabi niya, pinapalo kaya ako ng Lord? Kasi yung mga hardship na nararanasan. Amen? Dapat ang aking isi-share ngayong gabi is healing in obedience about Naaman. Diba? Paano si Naaman nagkaroon ng kagalingan? Sa pamamagitan ng obedience. At yun ang gusto ng Lord sa atin. Dinidisiplina niya ang mga disobedience sa mga anak niya. Amen? Sabi niya, disciplinary, while loving God's love also include discipline. Kahit ang Diyos ay mapagmahal, dinidisiplina niya tayo. Kasi ayaw niya tayo mapunta doon sa impyerno. Gusto niya tayo makasama kasi kung di niya tayo didisiplinahin, tayo papasok sa maluwag na daan. Amin po ba? Sa maluwag na pintuan ang pasok natin. Of course, kasi lagi ang gusto natin ay chik-chak. Diba? Shortcut. Shortcut lagi ang gusto ng tao. Ayaw ng Lord ng shortcut. Amen. Kaya sabi niya doon, dinidisiplina niya tayo, kinukorek niya tayo. Bakit daw? Aiming for our growth and development in righteousness. Di po ba? Para daw tayo ay lumago patungo sa kabanalan. Amen. Inclusive. The reach of God's love is found on people regardless of background or belief, reflecting His desire for everyone to experience His compassion. And last, joyful. Di ba? Yung karakter ng Lord, joyful siya. Kaya dapat lagi tayong masayahin. Amen. Di ba yung happiness at yung joy? Ang happiness ay nakukuha sa mamamagitan ng mga bagay na gusto natin. Pero yung joy nakukuha yon sa Panginoon. Yun nga yun, loving Him means living out His command no matter what the cost. Ano nga yung pagmamahal daw sa Panginoon no matter what the cost. Amen. So sabi niya, joyful, ultimately God's love bring joy, fulfilling the deepest longing of the human heart and providing peace that surpasses understanding. Amen. So naunawaan na po ba natin kung ano
ang karakter ng Panginoon. Kaya kung mauunawaan natin ang karakter ng Panginoon, hindi tayo hindi tayo mawawala sa Kanya. Ang Lord pala ay ganito, kaya pala ako dumadanas ng mga pagsubok. Kasi may ginawa ako. Kaya dinidisiplinan niya ako kasi gusto niya ako makasama sa langit. Kung hindi niya tayo didisiplinahin, hindi na tayo makakasama. Amen? Okay, punta naman tayo doon sa ano tawag dito? Sa specific gift of a loving Father. Dito po sa prodigal son, mababasa po natin dito sa prodigal son, di po ba sabi niya rito, noon po bumalik na yung anak, nung bumalik na yung anak, di ba? Sinalubong siya ng tatay. Nung makita po, perang nga ng puto. Perang ng puto. Di ba, noon pong makita ng tatay yung anak, sinalubong niya yung kanyang anak. Anong sabi ng tatay? Di ba sabi ng tatay? Ano sabi po ng tatay? Di ba ang sabi ng tatay doon? Quick! Bring the best robe, sabi niya. Alam niyo yung anak na yon, madumi siya eh. Ang tatay, di ba, hari siya. King siya. Malinis siya. Pero nung oras na yon, di ba, yung karumihan niya, hindi niya titigilin na ng tatay. Yung karumihan ng anak niya. Anong ginawa ng tatay? Sabi niya, give the best robe. Binihisan niya, di ba? Niyakap niya ng righteousness. Ito ang dumi-dumi. Ikaw ang dumi-dumi. Pero anong ginawa sa'yo ng tatay? Di ba? Sinuutang ka niya ng righteousness. Ano ka ngayon? Nung matapos na suutan, ano ka ngayon? Malinis ka na. Di ba? Yan tayo eh. Marumi tayo dati. Pero dahil doon, sa pagmamahal ng Ama sa atin, di ba? Nung kasalukuyan na marumi-marumi tayo, sinalubong tayo ng Father ng kanyang righteousness. Binigisan niya tayo, sinuutan niya tayo ng best robe. At ano yung best robe na yun? Yung kanyang righteousness. Kaya hindi natin po pwede sabihin na marumi pa rin ako. Di ba? Bakit tayo patuloy na nagpapatuloy sa kasalanan? Ganun alam naman natin na tayo malinis na. Binalutan na tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kalinisan niya. Best robe, sabi niya doon. Di ba? Ano daw ibig sabihin ng best robe? Sige na, susunod. Ano daw ang ibig sabihin ng best robe? Sabi niya, covering shame. It hides the filthy and degraded state of the son who live among pigs. Di ba yung karumihan? Tinagunan niya, di ba, yung filthy, yung disgrace, yung kahihiyan. Imagine mo, anak ka ng hari. Pagkatapos makikita ng doon ka nagpapakain ng baboy, naglilinis ng mga tirahan ng baboy. Di ba kahiya-hiya yun? Yung kahihiyan? Tinako lahat ng Panginoong Isus yun kung siya ipinako doon sa cross. Di ba yung lahat ng mga kahihiyan natin kinuha niya? Sabi niya, this grave state of the son who live among pig. Ano pa raw? Ang ibig sabihin ng best robe? Restoring honor. Yung honor niya na dati siya ay prinsipe. Ni-restore ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsusuot ng righteousness, ng robe. Best robe, di ba? Sabi niya, the best robe was an upper class high status garment. It proves the son is reinstated with dignity and rank. Na-restore yung kanyang dignity. Amen po ba? Yung kanyang pagkatao. Tinanggal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang best robe. Yung kanyang karumihan. Amen? Yung kanyang kahihiyan. Yung kanyang dignity ay muling na-restore. At sabi po sa Isaiah, di ba sabi niya sa Isaiah 1 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult in my God, for He has clothed me
with the garment of salvation. Kasi marumi tayo noon, ano sabi niya? Binihisan niya ako ng kanyang kaligtasan. He has covered me with the robe of righteousness as a bridegroom decked himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorned herself with her jewel. Di ba? Kung makikita natin yung robe ng hari, di ba? Yung sa priest naman, ay mayroong mga pangalan dito, may mga bato-bato. Ang robe ng priest. Pero ito ay robe ng hari. Ganyan, di ba? Ganda-ganda, oh. Ikinover doon sa kanyang anak, ang linis-linis. Ikinover doon sa kanyang anak. Ano pa raw po yung specific gift from a loving father na ibinigay doon sa anak pagkatapos na siya ay magwaldas, pagkatapos na siya ay maging prodigal. Anong sumunod? Ring. Anong ibig sabihin daw ng ring? A powerful symbol of restored identity, authority, and family membership. Alam niyo po, si Joseph, di ba? Nung si Joseph ay nahirap ng Parao, di ba sinuutan siya ng singsing at saka ng robe? Binigay sa kanya yung authority. Nagkaroon siya ng mataas na katungkulan doon sa... Yan ang palipan tuloy. Yung sabi niya, then Pharaoh took his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. Diba, si Joseph noon, binigyan ng hari ng authority, ng singsing, ng authority para mamahala sa buong Ehipto. So, ganun po, ibinalik po ng tatay, nung binigyan siya ng ring, ibinalik ng tatay yung authority mo bilang anak. Di ba, nung tinanggap natin si Jesus, ano sabi sa John 1:12? Ang sino mang sumampalataya ay binigyan niya ng karapatan maging ni-restore ng Lord John. Yung karapatan na maging anak, ni-restore ng Lord John dahil nawala. Dahil sa pagiging prodigal son niya. Dahil sa pagiging disobedience niya. Dahil sa pagiging rebelde niya. Amen? Ni-restore yung pagiging anak niya. Kaya binigyan siya ng singsing para magkaroon siya ng authority against the power of the enemy. Amen? Sabi niya dito, restored sonship. Authority and power. Na-restore yung kanyang authority, yung kanyang power bilang anak ng Diyos. Amen? Sabi niya, a signet ring was used to sign document and seal official businesses, placing it on his hand and meant to share the father's authority. Kasi pag tinuro ka ng singsing, nung kapanahon na noon, nung unang panahon, di ba? Pag tinuro ka ng singsing, di ba sabihin, o yan, sige, may authority ako na patayin mo siya. Wala kang choice. Kasi yung may suot ng singsing na yun, ng singsing ng hari, ay meron siyang kapangyarihan ng musga. So, na-restore. Nung binigay po yung singsing, di ba sabi doon, bigyan siya ng singsing. Yung pagiging prodigal niya. Na-restore yung pagiging anak niya. Karapatan niya na maging anak. Tayo yun. Na-restore tayo. Nung tayo ay binalutan ng Panginoon, ng kanyang kabanalan. Kaya tayo naging banal. Amen. Pero yung kabanalan na yung pilit natin sinisira na naman. Patuloy pa rin tayo namumuhay sa kasalanan. Kung minsan di natin napapansin no? Di tayo nagiging aware. Kasalanan na pala ginagawa natin. Akala natin ay okay lang. Kaya nga, dapat tayo ay nagbabasa ng Bible. Sabi doon, basahin daw natin, meditate, day and night. So, yung sabihin, day and night. Kaya yung mga religious, mapapansin nyo, di ba? Wala silang ginawa kahit nasa bus sila, di ba? Ano sila ng gano'n? Amen. Day and night. Bakit? Para maging aware tayo. Kanina kwento kami ni Sister Lizelle, meron siyang kinukwento sa akin. Sabi ko, hindi ko alam yan. Kasi yung sabi niya na, ano yan?
Yun, sinasabi niya na yun. So, sa devotion, yun daw ang ginagamit nila. Sa kung alam niya, alam ko lang ay ano, soap. Diba? Scripture, observation, application, and prayer. Yun ang kako, alam ko. So, at kapag po tayo araw-araw ay nababasa ng Bible, nakikita natin doon, may sinasabi, ang Lord na kasalanan ko nagawa. Ay, kasalanan pala yun. Hindi ko alam na kasalanan yun. Diba? Kung minsan, hindi natin napapansin yung mga action natin, yung mga pananalita natin. Minsan, nagbibiro tayo. Ayaw pala ng gano'n ng Lord. Amen? Kasi sabi niya, kahit sa mga pananalita natin, huwag nating mababanggit yung mga kahalayan. Minsan, hindi natin napapansin eh. Larga lang tayo ng larga ng kwentuhan minsan, di ba? Kaya nga lalo ko sinasabi, kapag kayo nakipagkwentuhan at more than 7 minutes, magkakasala na kayo. Kasi mapapagkwentuhan nyo ng isang tao. Di ba? May alam mo, kaya nga nag-post ako dun eh. Di ba? Minsan, tatawag sa'yo, hoy, narinig mo na ba? Kaya pinost ko doon, narinig mo na ba? Kapag may nagtanong sa'yo, unahan mo na siya. Ano dapat mong gawin? Narinig mo na ba ang mabuting balita? O, di ba? Di ba kaganda, Sister Cheche? Na ipopost mo sa Facebook? Kasi minsan makikita mo doon sa Facebook, puro chismisan. Si Marcos ay natutulog. Lagi talaga lang yun ang pinopost. Bilang mga Kristiyano, huwag natin gawin yun. Ayaw ng Lord noon. Kasi tatay siya ng Pilipinas. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon. Nag-post na si Brother Rudy, nag-comment ako. May trabaho ka na ngayon. Sabi mo sa kanya, manalangin ka. Diba? Ito trabaho natin. Huwag natin huwag tayong gumaya sa iba na sinupost pa natin. Kahihiyan ng Pilipinas, kahihiyan mo at kahihiyan ko. Kasi Pilipino tayo. Amen. Kaya pag nagtatanong yung amo ko, sipi ang aking bibig kasi nahiya ako. Kahihiyan ko yun eh. Pilipino ako eh. Kakatapos ang daming nakakabasa ng Facebook, ikaw mismo Pilipino, magpo-post ka doon. Kahit galit ka pa sa presidente, huwag mo nang ilantad ang kahihiyan ng Pilipinas. Ang ilantad mo yung, may nag-invest ng malaki sa Pilipinas. Hallelujah, seated by the blood of Jesus. Pero yung mga kahinaan ng presidente, kaguluhan sa Senado, wala tayo makasali dyan. Mag-post tayo doon, sabi natin, please, ipanalangin po natin. Kasi kahihiyan ng Pilipinas ay kahihiyan ko rin dahil ako'y Pilipino. Amen po. I hope wala na magpo-post nagpatungkol sa ating presidente. Mga rebellious. Amen? Okay, ano pa lang ibig sabihin ng ring? Sabi niya doon. Tingnan niyo reinstated inheritance. The ring showed that the son was trusted with the family name and resources for. Next, unconditional grace. Ito na yun, unconditional grace daw. Ang ibig sabihin daw ng ring. The father give the ring before the son can offer an apology or try to claim his place back. Diba? Bago pa man makahingi ng tawad yung anak sinabi na kagad, nakita ko yung paparating. Parang may alino yatang dumarating. Sino ba yun? Mukhang taong grasa. Diba? Mukhang taong grasa yung dumadating na. Sige, prepare everything. Ihanda nyo na yung best robe. Kasi alam ko, sa anino pa lang nito, anak ko to. Sabi ng tatay. Ihanda nyo na yung best robe. Ihanda nyo na yung singsing para ma-restore siya sa kanyang karumihan. Amen po? Yung pag nasuotan ko siya ng damit, magiging malinis na ulit siya kahit anong dumi niya. Kahit ano pa ang dala-dala niya, mga viruses, bacteria, mula sa kanyang paglalagalang. Malilinis siya kapag sinukutan ko siya ng best robe. At muling marirestore ang kanyang pagkatao pag suotan niya yung kanyang singsing. Amen? Nirestore tayo ng Panginoon. Ganun din. Sabi niya, yung unconditional grace at unconditional love ng Panginoon. Ano sunod? Sandal. Diba? Bakit kaya binigyan ng tatay
ng sandalyas. Alam niyo kung bakit? Well, kung ako dito. Dito na lang. Alam niyo po, nung unang panahon ng mga slave, mga barefoot sila. Wala silang mga sapin sa paa. Nung unang panahon. Di ba? At nang dumating po itong anak, dahil siya naging slave ng kasalanan, di ba? Sinukutan siya ng tatay ng sandalyas. So, naging ano na siya? Hindi na siya slave. Ano tawag sa kanya? Servant, kaibigan. It's not, hindi na siya slave. Di ba? Friend of God. You are a servant of God. Di ba? Tinanggalan ng Panginoon yung pagiging slave natin. Slave sa kasalanan. Slave sa pagiging makasarili. Amen. Sa lahat ng mga karumihan. Ano ibig sabihin daw po ng sandals? Sabi niya, acceptance and forgiveness. Di ba tinanggap siya muli ng tatay? Pinatawad siya ng tatay. Hindi pa man nakakahingi ng tawad. Ganun tayo eh. Di ba nung hindi pa natin kilala ang Panginoon? Hindi pa man tayo hinihingi ng tawad. Pinatawad na tayo. Why? Hindi pa nga tayo pinanganak eh. Nung namatay si Jesus Christ doon sa cross, kasama tayo sa pinatawad niya. Amen. Dahil nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, alam ng Panginoon na ikaw ay lalabas sa mundong ito. Di ba napakasarap isipin? Wow, hindi ko man ako nagkakasala. Nakaredy na ang kanyang pagpapatawad sa akin. Hindi pa man ako nagkakasakit, nakaredy na ang kagalingan para sa akin. Hindi pa man ako nangangailangan, nakaredy na ang provision niya para sa akin. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya lang tayo, hindi natin mahal ang Diyos. Sinasabi lang natin, Lord, I love you. Pero iba naman ang ginagawa natin. Di ba? Mukhang bibig lang natin ang I love you, Lord. Pero hindi tayo doon. Hindi tayo yon kasi nandito na tayo. Amen? Kung nandito na tayo sa loob ng church, hindi na. Mahal natin ang Diyos. Amen? Sabi niya, acceptance and forgiveness. The gesture shows the Father unconditional love, ignoring the Son's past mistake and embracing Him fully. Kinalimutan na ng Ama. Nung siya'y sinuutan ng sandalas, kinalimutan niya yung ginawa ng anak, yung mga past ng anak. Ganun din tayo. Huwag natin isipin, ay, hindi ako karapat dapat pumasok sa loob ng church kasi ako'y makasalanan. Pinatawad na tayo. Nilinis na tayo. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, amen. Meron ng battery sa loob natin. Sino yung battery na yun? Holy Spirit. Siya ang nagkukonvict sa atin ng masama at mabuti. Ng tama at mali. Amen. Kaya hindi na tayo dapat na namumuhay kung sa dati nating buhay. Ando na tayo ngayon sa kaliwanagan. Nasa liwanag na tayo. Amen. Kaya hindi na dapat, ang bibig natin dapat may control na. The way we talk, dapat ay may kontrolado na natin. Amen po, kung tayo galit na galit, kailangan kontrolado natin ang emotion natin. Kasi Kristiyano na tayo. Amen? Ano pa raw? End of a journey and new beginning. Noong binigyan ng sandalyas yung prodigal son, tayo yun. Tinapos na ng Panginoon yung journey natin. Mahabang journey natin, di ba? Nakakapagod ang mundong ginagalawan natin dati. Amen po. Nung hindi pa natin kilala ang Lord, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo lalapit. Lagi masakit ang ulo natin sa kaiisip ng mga problema natin. Pero ngayon meron tayong kapayapaan. Dahil alam natin na nandyan ang Panginoon na tumutulong sa atin. Amen po? Ang Diyos ay mabuti. Sabi niya, pinapasikat niya ang araw sa mabubuti at masasama. Ganun kabuti ang Diyos. Masama man o mabuti, isa lang pinapasikat niya ang araw. Nung tayo hindi pa nakakakilala sa Lord, nararamdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi lang natin alam kung paano gamitin yun. Amen? Mahal tayo ng Lord, nararamdaman natin, hindi lang natin siya kilala kung sino siya. Diba, nung mga hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, dahil natin sabi, ang bahala ng nasa taas, paano kung ibon ang nasa taas? Magpuproteksyon ng ka ba ng ibon? Kasi sabi mo nasa taas, paano kung aeroplano? Pero ngayon, ang lagi natin sinasabi, bahala ng Diyos sa aking problema. Kasi sinuko ko na
nasa Panginoon ang aking problema. Amen! Ano pa raw sabi niya doon? Diba? Tinapos na yung ating journey at meron na tayong bagong buhay sa Panginoon. Ikaw ay na kay Kristo, we are new creation na. Kaya bago na tayo nilalang. Amen! Dapat hindi na masama ang ugali natin. Hindi na tayo madamos. Hindi na tayo makasarili. Amen. Mapagpatawan na dapat tayo. Mapagmahal na dapat tayo. Maunawain na tayo. At lagi tayo nakangiti. Amen? Huwag tayo sisimango. Pag nakasimango, sabi ng kakasabi, wala bang pag daw ako nakasimango. Kahit naman ako magsalita, hindi ako naintindihan kasi hindi ako marunong. Okay, next sabi niya, communal recognition. Sabi niya, communal recognition. In the culture of the time, sandals were a social identifier, giving them to the son also signal to the community that he is respected and worthy of respect. Parang binabasa yata sa sandals no? Kung sino ka, mamaya may gold, o. Di ba makikita naman natin yung mga high society, di ba? Yung mga sapatos nila, may mga pangalan. Kaya sabi dito, in the culture of the time, sandal were a social identifier. Nakikita sa sandalyas kung sino ka. Kasi nga ng mga slave ay walang sapatos. Sabi niya, sandals complete restoration of his freedom, dignity, and familial status. Dignity and social standing. Sabi niya, wearing sandals publicly signal that the son is respected and valued, not disgraced. Kasi ninyo yan, dati, ganyan ang mga sapatos ko. Grabe, balot na balot. Kasi baka matanggal. Ano pa sabi? Restoration of identity. The sandal marked the son returned to his rightful place in the family alongside the robe and ring. Ang robe daw ay honor, ibinalik ng Lord yung honor at ibinalik ng Lord yung authority. Diba? Ibinalik sa atin yung honor. Dati wala tayong honor kasi hindi natin kilala si Lord. Amen? Diba sabi, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng kilala. Nakipag-isa na tayo kay Kristo kaya makita na sa atin. Makikita na sa atin yung honor. Diba? Makikita na sa atin meron tayong authority. Amen po? Amen. Restoration and identity. Di ba sabi sa Isaiah, ano bang version? Isaiah, hindi ko matandaan. Napakagandang pagmasdan ng mga taong umaakyat doon sa kabundukan upang magdala ng magandang balita. Napakaganda daw pagmasdan. Tingnan mo paano? Mga sapatos nyo. Ang ganda pala ng tingin sa atin ng Lord kapag tayo nag-share ng Word of God. Alam nyo, kapag tumatayo kayo dito at nag-share kayo ng Word of God, napakaganda ng tingin sa inyo ng Panginoon. Kapag kayo nandyan sa labas, kapag kahit saan lugar kayo pumunta at nag-share kayo ng Word of God, ang ganda ng tingin sa inyo ng Panginoon. Nakangiti siya. Napapangiti natin ang Panginoon kapag nagagawa natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po, pero ang Lord, nalulungkot siya kapag hindi natin ginagawa ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, ano daw ang robe? Ang robe ay covering of past shame and public honor. Ring, legal authority and future security. At ang sandals, liberty and purpose. Together, they proclaim complete reconciliation, relational, legal, and practical. Nothing less, illustrate God's lavish grace toward repentance. Amen? Meron po ba tayo nakuha ngayong gabi? Baka dahil ko sinabi dito, kahit isa wala kayo nakuha. Ha? Rain. Hallelujah. Sige po tayo bumaki na sa communion.